Naiinggit ako kay Chloe. Napangasawa niya ang isang mahusay na lalaki, tulad ni Ginoong Vance. Narinig ko na lahat ng password ng bank card ni Ginoong Vance. Ang pangalan ko ay Chloe. Ay kaarawan ni Chloe. Naiinggit ang mga kaibigan ko dahil nagpakasal ako dahil sa pag-ibig. Pero hindi nila alam na ang mapagmahal at mabait na lalaking ito na tinatrato ako na parang prinsesa ay 10 taon na ang nakalipas. Ang bully sa paaralan na sumakit sa akin at ang demonyong personal na nagtulak sa akin sa impyerno. Chloe, narinig kong sinumbong mo sa guro na inapi ko ang isang tao. Hindi totoo. Tanggi ka pa rin? Pakawalan mo ako. Sinabi ko bang pwedeng tumakbo? Chloe, papakasalan mo ba ako? Hayaang gugulin ko ang buhay ko sa pag-aalaga sa'yo at pagmamahal sa'yo. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Anong nangyayari? Walang ideya. Oh, Mahusay, mahusay, mahusay. magiging asawa mo ako at ipapatalo ko sa'yo ang lahat. At palalasapin ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng bumagsak mula sa tuktok. Nalaman ni Ginoong Vance. Nagkaroon ng aksidente si Ginang Vance ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Ngayon, tungkol sa maraming bagay mula sa kanyang nakaraan, malabo ang kanyang alaala. Kasama na ang panahon sa kolehiyo noong ikaw ay tumulak sa kanya pababa ng hagdan. Ang nangyari ngayon, ayaw kong malaman ng iba. Opo, Ginoong Vance. Pero halata naman na alam mo kung sino si Ginang Vance. Bakit mo papakasalan siya? Una, para magkaroon ng asawang palamuti bilang libangan. Pangalawa, gusto ni Lolo ng apo sa tuhod, sapat na siyang malinis. Ano ang pinag-uusapan niyong dalawa? Mga usapang trabaho. Binibigyan niya ako ng report. Ngayong gabi ay gabi ng ating kasal. Nakikipag-usap ka talaga sa iyong subordinate. Nag-uusap tungkol sa trabaho sa ating kwarto. Pasensya na at napabayaan kita. Kaya parurusahan kita sa pamamagitan ng walang tulog ngayong gabi. Alam mo ba, sa buong buhay ko, ang pinakamagandang bagay na nagawa ko ay ang pumayag sa blind date na inayos ni Lolo noong 1 taon. Kung hindi dahil sa blind date na iyon, hindi sana kita nakilala. Naaalala mo ba ang unang pagkikita natin? Sinabi mo sa akin na parang nakita mo na ako dati. Talagang nagulat ako. Akala ko talaga na tayo'y nagkita na dati. Siguro dahil sa kapalaran o kung ano. Sabihin mo sa akin, sa pagitan natin, maaaring isang malas na relasyon. Si Chloe ay nahulog sa hagdan at nabali ang kanyang binti. Wala dapat mangyari sa aking anak na babae. Bilisan mo. Magmaneho ng mas mabilis. Pwede ba? Kahit na ito'y isang malas na relasyon, utang ko pa rin sa iyo. Julian, may utang ka sa akin. Ano ito? Ilang trabaho lang. Kanina, parurusahan mo ako sa pamamagitan ng pagpuyat sa akin buong gabi. Sige, hindi ako matutulog. Pupunta ako sa opisina. Nagluto ako ng almusal para sa iyo. Kainin mo habang mainit pa. Manatili ka sa bahay at hintayin mo ako. Julian, akala mo ba nagpakasal ako sa iyo para lang maging iyong asawang pandekorasyon? Mali ka. Ang gusto ko ay ikaw. At ang iyong Vance Corp ay mahulog mula sa mga ulap sa putik. Kaya, gusto mo bang turuan kita kung paano makipag-usap sa abogado ng kalaban? Ang abogado ng kalaban ay ipinipilit ang cycle ng paghahatid at humihingi ng $50 milyong na kabayaran. $50 milyong? Sino? Ako. Masama ang tiyan mo.
Paano ka hindi kakain ng almusal? Kaya, dinala ko ito sa iyo. Ang aking minamahal na asawa lang ang nag-aalaga sa akin. Sige, magpatuloy ka. Ginoong Vance, sa proyekto sa kanlurang bahagi, ang kabilang partido ay nakipagsanib sa kontratista ng konstruksyon at sa supervisor. Pinahinto nila ang lahat ng tower crane sa site. Sakto na ang hirap ng schedule. Dahil sa pagkagambalang ito, malamang na mapunta tayo sa paglabag sa higit pa sa proyektong ito. At pinalabas din nila na ang Vance Corp ay nambubulas ng maliit na kumpanya. Dadalhin nila ito sa media. Kung mangyari iyon, kapag sumabog ang online public opinion, tatamaan tayo ng malakas. Ang lote sa kanlurang bahagi ay isang proyekto ng pamahalaan para sa urban renewal at ang delivery cycle para sa mga proyektong ito, karaniwan ay may kaunting puwang. Ang mga urban renewal project ay may kinalaman sa pagsasaayos ng zoning na isang aksyon ng gobyerno, kaya hindi naaangkop ang mga compensation clauses. Alam mo ba talaga ito? Bueno, alam mo, nag-aral ako ng batas, kaya sumasabay ako sa mga kasalukuyang pangyayari. Sa iyong mga kasanayan, talagang kwalipikado ka bilang direktor ng legal ng Vance Group. Direktor ng legal? Puft, maaari akong kumuha ng magandang titulo, siguro. Pero tunay na trabaho? Hindi pwede. Kung tutuusin, ang pinakamalaking pangarap ko ay ang humilata lang sa bahay. Ikaw, huwag ka nang pumasok bukas. Ginoong Vance, alam ko na mali ako. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Director Zhao, mangyaring umalis. Ginoong Vance, Mangyaring umalis. Julian, hindi ka naman seryosong gagawin akong direktor ng legal, hindi ba? Ginamit lang niya ako para ibaba ang ibang tao. Pero para sirain ang isang tao, hindi ito tungkol sa harapang laban, ito ay tungkol sa pagiging mas matalino kaysa sa kanya. Pero seryoso, ayoko talagang maging direktor ng legal. Gusto ko lang magpahinga sa bahay. Pero tumawag si Lolo. Sabi niya, maagang namatay ang mga magulang mo, kaya hindi tayo nakabisita sa inyo noong unang araw. Pinasundo niya ako para ihatid ka sa bahay. Isipin mo na lang na bumisita ka sa pamilya mo. Pero, kailangan ko munang dumaan sa banyo. Sige lang. Julian, sinunog mo ang tulay. Nakalimutan mo noong pinamanipulate mo ako ng mga libro? Director Zhao, Ginang Vance, anong ginagawa mo rito? huwag kang kabahan, Director Zhao. Hindi ako nandito para pagtawanan ka. Ano ang dahilan mo rito? Nandito ako para makipagkaibigan, Director Zhao. Ginang Vance, kayo ang asawa ni Ginoong Vance. Sobra-sobra ang pera ninyo. Hindi na kailangan makipagkaibigan sa katulad ko. Director Zhao, pinalayas kayo sa Vance Corp. Simula ngayon, sa industriyang ito, hindi magiging madali para sa inyo. Pero sigurado namang mayroon pa kayong mga bagay, di ba? Halimbawa, ilang ginawa ng Vance Corp, tulad ng dual contracts. Ginang Vance, sabihin na ninyo. Director Zhao, gusto ko sanang makipagkasundo sa inyo. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayo ng napakaraming pera. Sapat na para sa buong buhay ninyo. Ginang Vance, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ano ang gusto ko? Maaari ninyong hulaan. Bakit hindi pa siya bumabalik? Huwag mo akong lokohin, Ginang Vance. Wala lang ako. Kakapaalis lang. Paano ako makikipag-deal sa'yo? Charles, ikaw ay sinibak sa publiko ni Ginoong Vance. Hindi ka ba nakakaramdam kahit kaunting galit? Ano kung ako man? Siya ang malaking boss. Empleyado lang ako. Nasibak na? Nasibak na? Tinatanggap ko. Talaga bang tinatanggap mo iyon? Pero nang pumunta ako, narinig kitang nagmumura. Nagpapahangin lang ako. Ginang Vance, hindi mo sasabihin kay Ginoong Vance tungkol sa akin, di ba? Kung talagang gusto kitang isuplong, hindi ako pumunta ng mag-isa. Dumiretso tayo sa punto. Ang deal na ito, sasama ka ba o hindi? Pakiusap, huwag mo akong ilagay sa alanganin, Ginang Vance. Empleyado lang ako. Wala akong alam. Hindi. Alam mo, Ginang Vance, pakiusap, huwag mong pahirapan ito para sa akin. Ito ay napakalaki. Kung ibibigay ko ang kontrata at malaman ni Ginoong Vance at ng iba,
Hindi nila ako palalampasin. Kung gayon ang pamilya ko. May mga matatanda at bata akong inaalagaan. Hindi ko hinihiling sa iyo na ibigay ito. Hinihiling ko lang na gumawa ka ng pabor sa akin. Isang napakaliit na pabor. Heto, ang pribado kong numero. Umuwi ka at pag-isipan mo. Kapag nakapagdesisyon ka na, tawagan mo ako. Shal. Ang bagay na ito ay sa pagitan mo at sa akin. Huwag sabihin kanino man. Naiintindihan ko. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo? Wala. Baka nag-i-imagine ka lang. Balik na tayo. Tingnan mo para sa akin. Kanina lang, si Ginang Vance ay nasa sulok ng lobby. Sino ang kausap niya? Chloe, kumain ka pa. Bagong luto ang sabaw ng manok. Salamat, Lolo. Isang taon na ang nakalipas, naglalakad ako sa parke. Bigla akong nahilo at nahulog. Walang tumulong sa akin. Buti na lang nandoon ka, Chloe. Tinawagan mo ang 911 para sa akin at dinala mo ako sa ospital. Sinabi ko noon, ang babaeng ito ay may mabuting puso. Kaya tinanong ko si Julian na makipag-blind date sa iyo. Ngayon, paglingon ko, hindi ako nagkamali ng husga. Noong panahong iyon, ayaw ko talagang makipag-blind date. Pero pagkatapos, nag-first sight ako. Eto, Lolo, kainin itong walang buto. Tingnan. Ang linis ng pagkakatanggal ng buto sa karne. Ang pamilya Vance natin ay talagang nagkaroon ng magandang manugang na babae. Ay, kumuha ako ng isang bagay. Ito ang mga litrato ni Julian noong bata siya. Noon, 5 o 6 na taong gulang pa lamang siya. Sa oras na iyon, siya ay nagiiwan pa ng ihi sa kama. Lolo, matagal na panahon na iyon. Bakit mo sasabihin iyon sa kanya? Julian, graduate ka rin sa Universidad ng Daloy? Universidad ng Daloy ay ang universidad na pinapangarap ko. Dati siya ay sa Universidad ng Malaya, pero dahil sa ilang mga pangyayari, lumipat siya sa Universidad ng Daloy. Anong nangyari? Matagal na yan? Wala namang dapat banggitin. Tama. Wala ngang dapat banggitin? Kain na tayo? Grabe, noong araw, binubuli ako ni Julian. Hindi lang siya na-expel, lumipat pa siya sa mas magandang universidad ng Daloy. Para sa akin, nawalan ako ng isang binti, permanenteng baldado, at namatay ang 2 kong magulang. Sa huli, $100,000 lang ang nakuha kong kompensasyon. Ikaw ang biktima na itinulak pababa ng hagdan ni Ginoong Vance. Sa loob nito, may $100,000. Ituring mo itong kasunduan sa pagitan mo at ni Ginoong Vance. Siyempre, pwede ka ring pumili na huwag mag-ayos. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Vance Consortium, sa huli ay baka wala kang makuha kahit 1 sentimo. Oo, nakaraan na yan, huwag na nating pag-usapan. Eto, mahal, dagdagan mo pa ng sabaw. Salamat, Sinta. Ang makita kayong dalawang mag-asawa nagmamahalan, bilhan ninyo ako ng apo sa tuhod, at masisiyahan na ang matandang ito. Ginang Vance, handa na ang lahat. Pero kailangan nating maging malinaw muna. Ang kaligtasan ng aking pamilya at ang aming kinabukasan, kailangan mong garantiyahan. Huwag kang mag-alala. Sino ang kausap mo? Nang masinsinan?
Ang tahimik mong maglakad. Muntik na akong mamatay sa takot. Sinong kausap mo? Hindi mo man lang ako napansin na nasa likod mo. Siyempre, kakausap ko lang ang bestie ko. Kung hindi, sa ganitong oras ng gabi, sino naman ang mangungulit sa isang may asawa na tulad ko? Anong pinag-uusapan mo? Tungkol sa isang tao na umabot ng kalahating oras maligo at pinaantay ako na parang asawang naghihintay, alam mo kung sino. Tingnan mo. Isang oras na siyang naliligo. 8-pack na abs. Kailangan ba talaga ng ganoon katagal maligo? Kaibigan, namimiss mo siya, di ba? Lily, tumahimik ka. Kaya, ang dami mong iniisip ang abs ko, no? Hindi. Nag-aalala lang ako na baka matagalan ka. Nasasayang ang tubig. Matigas ka pa rin. Chloe, gusto ni Lolo ng apo sa tuhod. Magkaanak na tayo. Makipag-anak sa demonyo. Sa panaginip mo. Ginang Vance, ang mga bagay ay handa na sa 9:00 ng umaga. Maari kong ibigay sa iyo sa paradahan sa ilalim ng lupa. Nagpuyat ka kagabi? Bakit maaga kang nagising? Isang tawag ang gumising sa akin. Inaya ako ng matalik kong kaibigan na mamili. Gusto mo bang sumama ako? Hindi, okay lang ako. Mamili lang. Nakakabagot. Bukod pa, Ginoong Vance, sa negosyong nagkakahalaga ng 10-10 milyon bawat minuto, kailangan pa rin kita. Para kumita ng maraming pera upang suportahan ako. Siye? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa asawa mo. Ginang Vance, tama ang oras mo. Ito ang napagkasundo ang $1 milyong na deposito. Ang natitira, babayaran ko matapos kong kumpirmahin ang mga bagay. Ito ang mga dokumento na hiniling mo. Ginang Vance, ang pagkuha nito ay nangangahulugang isinasapanganib mo ang iyong buhay laban sa pamilya Vance. Sigurado ka ba dito? Charles, mas mabuting kunin mo ang pera at umalis dito ng mabilis. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat. Kung tatanungin ka ni Julian, sabihin mo lang na noong araw na iyon sa lobby, lumapit ka lang sa akin para humiling na mag-recommend sa kanya para sa iyo. Tungkol sa iba, huwag kang magsabi ng kahit isang salita tungkol sa anumang bagay. Siyempre, naiintindihan ko. Ang natitirang $8 milyong ay nailipat na rin sa iyo. Mula ngayon, mas mabuting kunin mo ang pera at umalis sa bansa magpakailanman. Pumunta sa lugar kung saan hindi ka kailanman mahahanap ni Julian. Paalam. Ginoong Vance, hiniling ninyo sa akin na alamin kung sino ang kausap ni Ginang Vance sa lobby ng kumpanya noong isang araw. Nalaman ko. Ano ang pinag-usapan nila ni Director Zhao? Masyado silang malayo, kaya hindi nakuha ng surveillance. Pero, tinanong ko ang tagapaglinis na naka-duty noong araw na iyon at ang dating Director Zhao. Pareho ang sinabi nila. Sabi nila, nagmamakaawa si Director Zhao kay Ginang Vance na magrekomenda sa kanya sa inyo para hindi siya matanggal. Maghanap ka ng tao na magbabantay sa asawa ko. Kailangan kong malaman ang kinaroroonan niya. Sige. Lily, ito ay tungkol sa Vance Corp, mga dual contracts. Suriin mo ng mabuti para sa akin at tingnan kung mayroong anumang ebidensya na makakapagpabagsak kay Julian. Ang mga kontratang ito ay may mga butas, pero hindi naman nakamamatay. Ipapatingin ko sa ilang abogadong kaibigan para masuri ng mabuti.
Pero Chloe, ang pagbagsak kay Julian ay parang isang insekto na sumusubok huminto sa tren. Sigurado ka ba dito? Kung lumabas ito, mapapahamak ka habang buhay. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang binti kong ito. At ang aking mga magulang, dahil sa kanya. Kahit anong mangyari, ipaparanas ko kay Julian kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Dahil determinado ka, bilang best friend mo, susuportahan kita hanggang dulo. Lily, salamat. Kung hindi dahil sa suporta ni na Ginoong at Ginang Thorn noon na tumulong sa akin sa pag-aaral, natatakot ako na ako ay nasa lansangan na ngayon. Hindi mo na kailangang sabihin iyon, hindi sa atin. So, ano ang susunod mong gagawin? Susunod, kung hindi ko kayang ibagsak si Julian, guguluhin ko siya. Gusto niya ng masunuring babae, di ba? Magiging masunurin ako ng sobra para hindi siya mabuhay kung wala ako. Kapag nasanay na siya na ako ang nag-aayos ng kanyang mga gulo, pagdating ng panahon, ang mga problema niya, magiging leverage ko. Mahal, bumalik ka na. Ngayon, ang mobile banking app ko ay na-charge ng 8 milyong dolyar. Ano ang binili mo? Ako ay nagspa kasama ang bestie ko. Bumili ng 2 bag at maraming mamahaling bagay. Ano ang problema? Bakit mukha kang maputla? May nangyari. Anong nangyari? Ilang araw ang nakalipas. Nang matanggal si Director Zhao, nakausap mo ba siya? Bakit? Bigla mo itong tinatanong. Sagutin mo lang ng oo o hindi. Oo. Ano ang sinabi mo? Ako. Ano? May itinatago ka ba sa akin? Siyempre hindi. Hindi. Noong araw na iyon, habang papunta ako sa banyo, napadaan ko si Director Zhao. Nakiusap siya sa akin na tulungan siya at magrekomenda sa iyo. Matagal na siya sa kumpanya, naging attached na siya. Ayaw niyang matanggal. Iyon lang? At saka, Sabihin mo na? sinabi rin niya sa akin. Sinabi niyang ikaw ay masyadong walang awa at walang habag. Ang magtrabaho para sa taong tulad mo ay tuluyan mong itatapon. Pero agad kong sinabi sa kanya na mali siya, na hindi ka ganoon. Mahigpit ka sa iba, pero sa akin, laging kang nagproprotekta. Oh, may sorpresa ako para sa iyo. Maligo ka na. Tara, si. Kumusta? Naibenta ko na ang mga loopholes sa dual contracts ng Vance Group sa kanilang mga kakumpetensya. Ngayong gabi, magsisimula ang saya. Pero, para maiwasan si Julian na gumamit ng bakal na kamay, mas mabuting huwag siyang malaman ngayong gabi na ang kumpanya niya ay nasa problema. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Mahal, Kaya ito ang sorpresang gusto mong ibigay sa akin? hindi mo ba sinabi na si Lolo ay sabik na magkaapo at ako ay gustong magkaroon ng anak ng ating pag-ibig? Kung gusto ito ng aking asawa, ibibigay ng kanyang asawa. Ngayong gabi sa alas 11, Jess. Mayroon kaming agad na balita, tinambangan ng Vance Group. Maraming dobleng kontrata ang nabulgar ng mga kakumpetensya. Agad bumagsak ang presyo ng stock. Sa ngayon, ang mga opisyal ng Vance Group ay hindi pa tumutugon. Si Julian Vance mismo ay hindi pa lumalabas. Kumakalat ang mga chismis sa merkado. Ano ang balita? May balita ba mula kay Ginoong Vance? Hindi sumasagot si Ginoong Vance sa kanyang telepono. Nako, tawagan mo pa. Subukan muli. Hulian, gising ka na. Pinaiyos ko ang katulong na magluto ng 2 almusal. Sabay tayong kumain. Martha, mayroon akong napakahalagang sasabihin kay Ginoong Vance. Papasukin mo na lang ako. Natutulog pa si Ginoong Vance. Ano ang problema? Hindi ba pwedeng hintayin na siya ay magising? Mamaya ay huli na. Martha, Ryan, pasok. Ginoong Vance, kagabi, pagkalipas ng 11, ang ating mga kakumpetensya ay nag-leak ng ilan sa ating mga dual contract online.
Sinabi nila na tayo ay nag-tax evasion at may mga under-the-table deals. Nang lumabas ang balita, bumagsak ang presyo ng stock. Ang media at mga kinaukulang autoridad ay tumatawag lahat. Hindi na ito kayang kontrolin ng PR. Pero hindi ka namin maabot. Wala pang naglalabas ng pahayag, talagang wala na tayong kontrol. Ano? Kagabi, tinawagan kita ng mahigit 100 beses, pero hindi ka sumagot. Ang lakas ng loob nila. Paano nila nakuha ang mga dual contract ng Vance Corp? Si Charles. Tama po, Ginoong Vance. Iyon ang iyong sinibak, ang legal counsel, si Charles, ang gumawa nito. Nagpadala ako ng tao sa kanyang bahay kahapon, pero umalis na siya papuntang ibang bansa kasama ang mga tauhan niya. Saan siya pumunta? Wala pang balita. Siya ay nasa kumpanya bilang isang parasite sa loob ng maraming taon. Akala ko maiintindihan niya kung bakit siya sinibak. Hindi ko inaasahan na hindi siya magsisisi at ipagkanulo ang kumpanya. Kaya, Ginoong Vance, ano ang gagawin natin ngayon? Una, ipa-issue sa kagawaran ng PR ang isang pahayag na nagsasabing ang mga dual contract ay peking ginawa ng dating empleyado na si Charles. Ang kumpanya ay nag-report sa kagawaran ng pulisya at nakipag-ugnayan sa SEC para makipagtulungan sa investigasyon. Guluhin ang sitwasyon. Tungkol kay Charles, alamin kung sino ang nakasalamuha niya bago umalis. Kahit saan siya tumakbo, babalik siya sa akin. Naunawaan ko po, Ginoong Vance. Mahal, kasalanan ko ito lahat. Dahil kagabi gusto na agad kitang mabuntis. Kung hindi sana ito nagdulot ng ganitong kalaking gulo sa kumpanya dahil hindi mo nasagot ang lahat ng tawag. Hindi mo kasalanan. Para sa akin, ang magkaanak ang pinakamahalaga. Patuloy na tumataas ang trending topic na ito. Ayaw mo bang harapin ito? Kung hindi, baka makaapekto ito sa iyong posisyon sa board. Ano naman ang dapat ikatakot? Ako ang namamahala sa Vance Corp. Hindi ang opinyon ng publiko. Lolo, Julian, ang balita online, nakita ko na lahat. Tungkol ito sa reputasyon ng Vance Group. Kailangan mong ayusin iyan. huwag kang mag-alala, Lolo. Ayusin ko ng maayos. Hindi mo gusto? Papagawa ako ng bago. Hindi, maganda naman. Si Julian ay sobrang kumpiyansa sa paghawak ng mga usapin sa kumpanya. Kailangan mong maglabas ng mas maraming dumi mula sa iyong panig patungo sa kanyang mga kakumpetensya. Kung gaano ka panabik, mas mabuti. Sige, nakuha ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo na gawin ang sinabi ko? Ano pa ba? Wala po, Ginoong Vance. Biglang naglabas ng marami pang iskandalo ang mga kakumpetensya ng Vance Corp tungkol sa Vance Group. Sa pagkakataong ito, kailangan mo talagang pumunta sa kumpanya at personal na mga siwa. Ano ang problema? Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Manatili ka sa bahay. Kung naiinip ka, mamili kasama ang matalik mong kaibigan. Julian. Sa wakas, hindi na makaupo, ha? Uuwi ka ba ngayong gabi para sa hapunan? Hindi. Mukhang si Julian ay hindi uuwi ngayong gabi. Perpekto. Nasa opisina ka pa ba? Uuwi ka ba ngayon para sa hapunan? Hindi. Wala pa ring uwi. Siguradong sobrang abala siya sa trabaho, di ba? Perpekto iyan. Dapat na rin akong magpatuloy sa susunod na hakbang. Marta, Darating na. Ano po ang maitutulong ko, Ginang? magluto ka ng mga paborito ni Ginoong Vance. Dadalhin ko sa kanyang opisina. Hindi natin mapigilan ang opinyon ng publiko online at ang komunikasyon sa mga autoridad sa regulasyon ay lubos na magulo. Mga bobo ba kayong lahat? Ginoong Vance,
Masyadong mabilis kumilos ang kabilang panig. Hindi na lang talaga kami makasunod at nagtatanong din ang mga autoridad sa regulasyon. Ang aming PR team ay nag-overtime. Nakagawa na kami ng mahigit 100 bersyon ng plano at bawat bersyon iyong tinatanggihan. Walang pakialam sa mga pulong. Nakalimutan mo ba ang mga patakaran? Mahal. Nag-aalala ako baka laktawan mo ang pagkain at masira ang tiyan mo, kaya pinapagluto kita ng mga paborito mo kay Martha. Ako ba'y nakakaabala na naman sa trabaho mo? Hindi naman. Nagugutom lang ako. Hindi ka nakakaistorbo. Nagugutom lang ako. Ituloy mo? Ginoong Vance, ilang mahahalagang kliyente ay tumawag para alamin ang lagay, parang hindi sila masaya. Ginoong Vance, ano sa tingin mo? Hindi mo ba kaya pangasiwaan ang opinyon ng publiko? Hindi mo ba kayang pasayahin ang ating mga kliyente? Bakit pa kita binabayaran? Sa totoo lang, madaling hawakan ang opinyon ng publiko. Gumawa lang ng mas malaking istorya. Sa ganun, ang problema ay hindi si Vance Corp, kundi ang mga kakumpetensya nito. Chloe, ang galing ng mga ideya mo. Nag-iisip lang ako ng malakas. Hindi sigurado kung maganda ba. Siyempre, tama iyan. Nakuha niyo lahat ang sinabi ni Ginang Vance? Oo, Ginoong Vance. Sige, gawin niyo na. Chloe, matagal na tayong magkakilala. Bakit hindi ko napansin na sobrang nagmamalasakit ka sa trabaho ko? Akala mo gusto ko. Buong araw kang abala, laging wala sa bahay, hindi na kita makita, hindi ka man lang kumakain. Kung hindi kita mahalaga, mahal, kasal ka na sa kumpanya. Gusto mo ba akong makita araw-araw? Madali iyan. Dito ka na magtrabaho. Hindi pwede. Sinabi ko na sa iyo. Gusto ko lang magpahinga sa bahay. Maging maskota ka na lang namin. Hindi naman kita pagtatrabahuhin talaga. Talaga? Kung magkamali ako, hindi mo ako pwedeng sigawan. Siyempre. Sige, okay. Anyway, naihatid ko na ang pagkain. Siguraduhin mong ubusin mo lahat. Aalis na ako ngayon. Parehong beses, nagbitiw lang siya ng salita at nailigtas ang kumpanya. Ang galing ng pagkakataon, no? Ginoong Vance. Sinunod namin ang payo ni Ginang Vance at inilabas ang mga iskandalo ng kakumpetensya. Siyempre, nagbago ang opinyon ng publiko. Bukod dito, pinaikot ng kagawaran ng PR ang kwento. Ngayon, lahat sa online ay nagsasabi na ang mga iskandalo ng kumpanya ay gawa-gawa ng mga kakumpetensya. Ilang araw ang nakalipas. Sinabi ko sa iyo na magpabantay kay Ginang Vance. May resulta ba? Ang mga kamakailang kinaroroonan ni Ginang Vance ay medyo normal, bukod sa paglabas kasama ang bestie niya, nasa bahay lang siya. Bigyan si Ginang Vance ng posisyon sa kumpanya. Isang madaling trabaho kung saan ko siya makikita kahit kailan. Naunawaan. Ginoong Vance. Kung ang isang asawang palamuti ay masyadong matalino, ang hawla ay dapat gawa sa bakal. Chloe, ang opinyon ng publiko tungkol sa Vance Group ay lampasan na ng kanilang mga kakumpetensya. Alam mo ba ito? Alam ko. Ako ang nagmungkahi kay Julia na gawin ito. Ngayon hiniling ni Julia na pumunta ako sa kumpanya bilang isang mascot. Iyan mismo ang hinihintay ko. Kapag nakapasok na ako sa Vance Corp, magkakaroon ako ng paraan para malaman ang kanyang nakaraan. Maging mas maingat ka mula ngayon. I-message mo ako kung may mangyari. Mahal? Bakit maaga ka umuwi ngayon? Ang opinyon ng publiko ay mabilis na nahawakan, kaya hindi na kailangan magtagal sa opisina. Ano ang gusto mo para sa tanghalian? Sasabihin ko kay Martha na gawin ito. Gusto kita. Tama na. Nasa kusina pa si Martha. Ginagawa niya ang kanya? At ginagawa ko ang akin. Pero seryoso? Gusto mo ba talaga akong pumunta sa kumpanya at maging mascot? Siyempre. Magkita tayo sa opisina sa araw at sa bahay sa gabi. 24 na oras sa isang araw. Ay hindi makakapigil sa akin na sumubok para magka-baby. Sumubok para magka-baby? Pero ang gagawin ko ay iyong libingan, Julian.
Ginang Vance. Ang lugar na ito ay operations at marketing. At ang lugar na ito ay ang ating finance department. Ang iyong desk ay narito, kagawaran ng pagbebenta. Ginoong Vance mismo ang nag-utos, hindi mo kailangang mag-time in, hindi mo kailangang magtrabaho. Pumunta ka kung gusto mo, umalis ka kung gusto mo. Hayaan mong ipakilala ko siya, ito ang asawa ni Ginoong Vance. Simula ngayon, siya ay makikipagtulungan sa kagawaran ng pagbebenta team. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Chloe. Simula ngayon, magiging kasamahan ko kayo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tara. Balik natin si Vance. Go. Tanggapin natin ang ating bagong kasamahan. Sige lahat, bumalik na sa trabaho. Ginang Vance, babalik na rin ako sa trabaho. Ginang Vance, ako ang tagapamahala ng kagawaran ng pagbebenta. Ang apelyido ko ay Smith. Pwede ninyo akong tawagin na Charlie. Tawagin mo na lang akong Charlie. Tagapamahala Smith. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Bukod sa pagiging Ginang Vance, empleyado na rin ako ngayon. Naiintindihan. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin, ng direkta. Ang desk ko ay nasa tabi mo. Salamat. So, kumusta? Nasasanay ka na bang maging empleyado? Ako ay isang maskot lang. Wala akong dapat sanayin. Mabuti naman. Lucy, ito ba ang ipapakita mo sa kliyente? Pero manager, ginawa ko po ito ayon sa sinabi ninyo. Sunod-sunod, eksakto. Sunod-sunod, tingnan mo mismo. Ang mga numero ng clause sa pahina 3 ay magulo pa. Ang mga format ng petsa sa pahina 5 ay hindi pare-pareho. Ngayong gabi, makikipagkita ka sa kliyente para pag-usapan ang partnership. Pagkatapos ay maaari mong ipaliwanag ito sa kanila mismo. Naiintindihan ko. Nag-book ako ng restaurant para ngayong gabi. Sabay tayong maghapunan. Sige, magkita na lang tayo sa restaurant mamaya. Kumusta ang unang araw mo sa kumpanya? Medyo maayos naman. Tara na. Kailangan ko munang mag-CR. Lucy, ngayong gabi kailangan mong alagaan ng mabuti ang ating mga malalaking kliyente. Siguraduhing masaya sila. Sa hinaharap, sabi ko sa'yo, ang pagtaas ng sahod at promosyon ay sa'yo lahat. Pero ako, Ikaw si Lucy, di ba? Ang cute mo naman. Halika, inom tayo. Medyo malaki ang mesang ito, hindi ko marinig ng malinaw. Lumapit tayo. Lucy, ang ganda ng balat mo. Anong skincare ang gamit mo? Tara, inom na. Tara, isang inom lang hindi ka malalasing. Tara. Wala akong koneksyon sa Vance Corp. Kung makakasama ko si Lucy, Tara, walang problema. Isang baso lang. tigilan mo na. Kayong mga ginaganyan ang isang binibini. Hindi ba sobra na iyan? Isa pang maganda, Manager Smith, kilala niyo kami. Doble ang saya, di ba? Ngayong gabi, ang dalawang ito ang mag-aalaga sa atin. At ang deal ay parang nakasign na. hindi. Mali ang pagkakaintindi nyo. Siya ay, gusto ko ito. Halika. Umupo ka. Uminom ka sa amin. Sige na, para sa akin lang. Isang inuman at tapos na ang deal. Sige na, para sa akin lang. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Lakas loob mong saktan ako? Hinahanap mo ito. Manager Smith, anong klaseng babae ang dinala mo? Dapat ay uminom sa atin? At ngayon nagpapakabanal siya. Mga Ginoo, ito ay isang maling pagkakaintindihan. Hindi siya nandito para uminom sa inyo. Siya ay, maling pagkakaintindihan ang mukha mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ang babaeng ito ay hindi marunong sa kanyang lugar. Ngayong gabi, gagawin ko ang gusto ko sa kanya. Nandito siya para dyan. Ano ba yung pagpapanggap na prinsesa? Ngayong gabi, ituturo namin sa'yo kung paano ang mga bagay. Ulitin mo iyan, subukan mo. Ano kung gawin ko? Hindi ko lang sasabihin, gagawin ko pa.
Magsabi ka pa ng isang salita at isusubsob ko ang bote na ito sa lalamunan mo. Isang maling pagkakaintindihan. Isang maling pagkakaintindihan. Bakit hindi pa siya bumabalik? Mga Ginoo, mali ang pagkakaintindi ninyo. Pakinggan ninyo muna ako. Talagang siya ay... Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi? Akala mo ba natatakot ako sa basag na bote? Ha? Noong nasa lansangan ako. Wala ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Makinis ang balat, ha? Sino ito? Sino ang hahawakan mo gamit ang maruruming kamay mo? Ginoong Vance. Ginoong Vance, pinag-uusapan lang namin ang proyekto. Tapos biglang pumasok si Ginang Vance. At saka silang dalawa. Napagkamalan siyang. Sinubukan ko silang pigilan, pero hindi ko sila napigilan. Sino si Ginang Vance? Siya ang asawa ni Ginoong Vance. Ginoong Lawson, ang dalawang kinatawan mula sa inyong kumpanya. Ginoong Lawson, ang dalawang kinatawan mula sa inyong kumpanya ay walang respeto sa aking asawa at pinagsasapakatan pa siya. Kung hindi mo ito aayusin ngayon, gagawin kong mawala ang iyong kumpanya ng tuluyan. Ginoong Vance, mali kami. Mangyaring maging mapagbigay. Hindi namin alam kung gaano kakahalaga. Bigyan niyo lang kami ng isa pang pagkakataon. Okay? Ginoong Vance, para sa hinaharap na pakikipagtulungan sa Vance Corp, babawasan namin ang aming kita ng 10%. Hayaan nyo na lang kami. 10% na lang? Baliktad ang pag-iisip nyo. Ang inyong Ginoong Lawson ay naglilimos ng kooperasyon ng Vance Corp, hindi ang kabaligtaran. Lumayas kayo. Mahal, kanina nang dumaan ako, nakita ko si Manager Smith at ang paraan ng pagtrato niya sa mga empleyado ay medyo kakaiba. Pinapainom at pinapatawa ang mga empleyado kasama ang mga kliyente at ang mga empleyado tinitiis na pilit na uminom at hawakan ng walang imik. Hindi ko na kinaya ang panonood niyan, kaya nakialam ako. Totoo ba iyan? Ginoong Vance? Tiyak na nagkamali ng intindi si Ginang Vance. Paano ko magagawa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay sa sarili naming empleyado? Si Lucy, tama? Ngayon, kasama sina Ginoong at Ginang Vance. Kahit matanggal ako sa trabaho, hindi ko na kaya. Manager Smith, mula nang pumasok ako sa kumpanya, lagi mo akong hinahawakan. Hindi ko iyon gusto, kaya lagi mo akong pinaghihirapan. Pinaiinom mo pa ako, at pinalilibang ang mga kliyente. Maaaring galing ako sa mahirap na pamilya. At gusto ko talagang maging regular na empleyado sa Vance Corp. Pero mahirap ako pero may dignidad. Hindi ko ibebenta ang aking katawan, para kumita ng pera. Ako. Mahal, ang paraan ba ni Manager Smith sa pagtrato sa kanyang mga empleyado makatuwiran? Hindi. Kaya simula bukas, hindi na siya papasok sa kumpanya. Ginoong Vance? Ginoong Vance? Pakiusap, hayaan mo na ako. Ginoong Vance. Wala na akong gana. Umuwi na tayo. Salamat, Ginang Vance. Mahal, halos hindi ka kumain ng hapunan. Dapat ba akong magpabili kay Martha ng merienda sa hating gabi? Chloe. Iba na ang kilos mo. Kamakailan. Anong iba? Dati hindi ka ganyan? Madaling tumulong sa iba. Akala ko lang, nakakaawa ang babae. Naalala ko noong bagong graduate ako, at naghahanap ng trabaho, pinahirapan ako ng amo ko. Kaya ako, galit ka ba? Masyadong delikado. Sa susunod, kung gusto mong ipagtanggol ang isang tao, sabihin mo muna sa akin. Sige. Mula ngayon, anuman ang gusto kong gawin, sasabihin ko muna sa iyo. Maliligo ako. Mukhang naghihinala na si Julian. Kailangan kong makaisip ng plano agad. Julian, uuwi ako bukas. Sino ang kausap sa telepono? Para sa iyo ito. Ayaw kong makaligtaan muli ang mahalagang bagay, kaya sinagot ko.
Ang nakasulat sa contacts ay Mia. Tapos, narinig ko, tinawag ka ng kausap sa telepono na Julian. Malapit ba kayo ni Mia? Ano ang problema? Wala. Nakakapagtaka lang na tawagin ka ng ibang babae na Julian. Asawa ko. Ang aking mabuting munting asawang tropeyo ay nagseselos. Nakakaintriga. Wala namang espesyal sa tawag niya. Ang kumpanya ng kanyang ama, Brooks Inc., ay may potensyal na proyekto sa Vance Corp. Kung matutuloy ang deal, pareho tayong pamilya. Ay aangat. Hindi ako nakakain ng sapat. Gusto ko ng iba. Paumanhin. Okay lang. Ginang Vance. Ginang Vance. Para kahapon. Maraming salamat. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala yon. Huwag kang ganyan. Kung makita ng iba, baka magkamali sila ng intindi. Ginang Vance, ang bait-bait mo. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan ng sapat. Gusto mo akong pasalamatan? Oo. Gagawin ko ang anumang hilingin mo. Gawin mo ako ng pabor. Sabihin mo lang. Araw-araw sa kagawaran ng pagbebenta. Anumang makita mo, anumang marinig mo, anumang may kaugnayan sa panloob na operasyon ng kumpanya, ipaalam mo lang sa akin. Anong impormasyon ang hinahanap mo? Kahit ano. Mga kliyenteng may kontrata, mga pagbabago sa tauhan, mga uso sa pananalapi, anumang may kaugnayan sa panloob na operasyon ng kumpanya. Kailangan kong malaman. Sige. Ginang Vance, dahil tinulungan mo ako, mamamatay pa ako para sa'yo kung hihilingin mo. Huwag mo akong tawaging Ginang Vance. Chloe na lang ang tawag mo sa akin. At, ang bagay na ito, ay mananatili sa pagitan nating dalawa. Naiintindihan ko, Chloe. Huwag kang mag-alala, gets ko. Sige, magpatuloy ka. Pumunta ka sa opisina ko. Naalala mo si Mia na binanggit ko kagabi? Ipapakilala kita sa kanya. Julian, bakit hindi mo ako sinundo sa airport? Mahigit 1 oras na ang nakalipas nang lumapag ang flight ko. Sumasakit na ang mga binti ko sa kakaintay. Hindi ba sinabi ko sa'yo na magpapadala ako ng driver para sunduin ka? Bakit ikaw mismo ang pumunta? Driver? Hindi katulad mo. Ang personal na pagsundo ay nagpapakita na nagmamalasakit ka. At saka, namiss kita. Gustong-gusto kitang makita kaya pinabili ko ang driver na ihatid ako dali-dali. Oh, may bisita ka? Hindi siya bisita. Ipakilala kita. Ito ang aking asawa, si Chloe. Chloe? Si Mia ito, ang nabanggit ko kagabi. Apo ni Lolo Brooks. Sabay kaming lumaki. Kumusta, Binibining Brooks? Sinabi sa akin ni Julian ang tungkol sa iyo. Maligayang pagbabalik. Kumusta? Julian, kailan ka nag-asawa? Wala akong ideya. Hindi niya ito binanggit. Nasa ibang bansa ka at hindi ka makadalo, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Julian, masakit talaga yan. Magkaibigan na tayo mula pagkabata at tungkol sa kasal mo, ako pala ang huling makaalam. Bumalik ka ngayon? Para sa partnership ng Vance Corp at Brooks Inc., tama ba? Dala mo ba ang proposal? Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang nangangasiwa. Hindi kita bibiguin. Julian, matagal na akong nakababa ng eroplano. Wala pa akong nakakain kahit isa. Nagugutom ako. May restaurant sa ibaba. Papasamahin kita ng secretary ko. Ay, hindi. Pero gusto ko sumama ka sa akin. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka man lang kakain kasama ako? Kagabi, nagseselos ka pa. At ngayon, parang walang nangyari. Pero mas masaya ang laruan kapag laging nilalaro. Chloe. Tara, sabay tayong pumunta. Julian,
Tandaan mo, noong bata tayo, pumunta ako sa bahay niyo para maglaro. Nabuwal mo ang kay Lolo Vance na tipot. Siniraan mo ako. At pinagalitan ako ni Lolo Vance. Siyempre, naaalala ko. Chloe, huwag kang mag-alala, okay? Ganyan na tayo simula noong bata pa tayo. Parang tunay na magkapatid. Kaya sinasabi natin kung ano ang nasa isip. Ayos lang. Si Julian ay may kalaro noong bata. Ang galing naman. Eto. Paborito mong hipon. Kunin pa. Salamat, Julian. Hindi ba gusto ni Julian ang masunuring mga babae? Kakaiba siya ngayon. Parang sinasadya niya akong pagselosin. Perpekto. Lalong lumalala ang samahan namin ni Mia, mas mahihirapan ang Brooks Inc. Advance Cup. Mas maliit ang tsansa na magtagumpay ang partnership nila. Binibining Brooks. Ikinagagalak kong makilala ka. Ito, toast kita. Pasensya na, pero hindi ako umiinom sa mga taong hindi ko kilala. Kasalanan ko. Ang damit ko! Pasensya na talaga. Nakita mo namang hindi ko kinuha ang inumin mo. At sinadya mo itong ibuhos. Ako'y aksidente lang. Paano naman naging sinadya? Sinadya mo. Dahil lang si Julia naghatid sa akin ng pagkain at umupo malapit, sinasadya mong ibuhos ang alak sa akin. Sinabi ko sa'yo. Talagang hindi ko sinasadya. Julian, tingnan mo siya. Tama na. Chloe? Aksidente lang. Julian, halatang sinadya niya at pumapanig ka pa rin sa kanya. Sobra ka na. Tama na yan. Sige, dahil sobra kang panig sa asawa mo. Wala na akong masasabi. Sa tingin ko, ang partnership ng Brooks Incorporator at Vance Corp ay hindi kailangang mangyari. Julian, baka dapat akong humingi ng tawad kay Binibining Brooks. Kung hindi, nag-aalala ako baka makaapekto sa partnership ng Vance Corp at Brooks Inc. Nagtatampo lang siya. Huwag kang mag-alala. Makakalimutan din niya iyan sa ilang araw. Si Chloe, sandali. Binibining Brooks. Anong ginagawa mo dito? Tungkol kaninang umaga sa restaurant, hindi mo ba akalain na nanalo ka? Sinasabi ko sa'yo, wala ka lang. Chloe, mamulat ka na. Hiwalayan mo si Julian sa lalong madaling panahon. Huwag mong isipin na sa pag-aasawa sa pamilya Vance, ay yayaman ka. Bakit hindi ka tumingin sa salamin at tingnan ang sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Akala mo ba talaga dahil lang nasa ibang bansa ako ng ilang taon, makikilos ka na? Sinasabi ko sa'yo, Julian, hindi ka talaga gusto. Tinatrato ka lang niyang parang laruan. Pinaglalaruan ka lang. Isang araw, kapag nagsawa na siya sa'yo, wala ka nang matatakbuhan na maiiyakan. Ganoon ba? Kilala ko si Julian mula pa noong bata kami. Alam ko kung ano siya, mas alam ko pa kaysa sa'yo. Hindi ko pa siya nakita na tunay na nagmamalasakit sa sinumang babae. Kailanman. Paano pa kaya ang isang tulad mo, na galing sa ordinaryong pamilya, isang babaeng walang maiaalay? Akala mo ba alam mo kung bakit kanya pinakasalan? Huwag kang maging walang muwang. Itinuturing ka lang niyang isang bagong laruan. Tapos ka na ba? Hindi pa ako tapos. Binabalaan kita, Chloe. Lumayo ka kay Julian. Huwag mong isipin dahil ginang Vance ka na. Ligtas ka na. Ngayong bumalik na ako, ang posisyong ito sa akin din mapupunta maaga o huli. Mamulat ka na. Hiwalayan mo siya mismo para mapanatili mo ang iyong dangal. Binibining Brooks. Ang galing mong magsalita. Gayunpaman, mali ka sa isang bagay. Ano? Hindi naman ako ang nagpumilit na pakasalan siya. Siya ang nagpumilit na pakasalan ako. Kung gusto mo ang posisyong ito, lumapit ka sa kanya. Hindi sa akin. Kung tutuusin, bilang isang laruan lang. Hindi ko siya mahihiwalayan para sa kanya. Chloe, hintayin mo lang. Julian, sobrang bias mo. Ngayon, asawa mo lang ang inaalala mo. Binuli niya ako at wala kang ginawa. Sa restaurant, sinadya niyang ibuhos sa akin. Julian, ilang taon na, hindi mo na ba ako gusto? Dati hindi mo ako ginaganyan. Ngayon, siya na ang nasa puso mo. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya, kahit anong sabihin ko. Hindi mo pinaniniwalaan. Ganyan ka pa rin noong bata tayo, mahilig mag-tantrums. So binubuli mo pa rin ako? Hindi kita binubuli.
Tandaan mo, hanggang sa magsawa ang may-ari sa laruan niya, walang ibang pinapayagang humawak sa kanya. Nakuha mo? Alam ko na. Laruan lang ang tingin mo kay Chloe. Sa totoo lang, simula noong lumaki ka, sunod-sunod na nagbago ang mga babae sa paligid mo. Sa huli, ang nakatayo sa tabi mo ay ako pa rin, di ba? Ah, tama. Sa ilang araw, may charity gala sa syudad. Mag-auction sila ng kwintas na Heart of the Ocean. Yung gusto mo lagi, bibilhin ko at ibibigay sa iyo Talaga? bilang regalo sa pag-uwi mo. Si. Tapos sa gala, ipapa-announce ko rin na ang partnership ng Vans Corp at Brooks Inc. Gusto kong malaman ng lahat na ang Vans Corp at Brooks Inc. ay nagsasanib puwersa. May auction sa ilang araw. Bibilhan ako ni Julian ng paborito kong kuwintas na gemstone. At sa auction, ia-announce ang partnership ng Brooks Inc. at Vans Corp. Sa oras na iyon, tutulungan kong maabot ni Vans Corp ang bagong taas. Makikita natin kung gusto ni Julian ako o ikaw. Si. Gusto mong tulungan si Julian, habang gusto ko siyang sirain. Tingnan natin kung sino ang mauuna. May charity gala sa ilang araw. Sasama ka sa akin. Si. Matagal na tayong kasal. At wala pa rin? Ang mga ganyang bagay, hindi pwedeng madaliin. Mukhang. Hindi pa rin sapat ang pagsisikap ko. Ituloy natin mamayang gabi? Paano ba hindi ko napansin na mahilig ka pala sa ganitong bagay? Posible kaya? Na sa'yo lang ako na-addict? Chloe, Wa. sa charity gala sa ilang araw, kapag ang Brooks Inc. at Vans Corp ay mag-anunsyo ng malalim na strategic partnership, ang dalawang kumpanya ay magkakabuklod. Tapos, ang pagbagsak kay Julian ay mas mahihirapan. Oo. Kaya? Talagang hindi natin sila pwedeng payagan na matapos ang deal. May plano ka? Wa. Magandang ideya. Gagawin ko na agad. Maligayang pagdating sa lahat sa aming gala ng kawang gawa ngayong gabi. Lahat ng pondo na nalikom ngayon ay i-donate sa mga programang pang-edukasyon para sa mga bata sa mga lugar na kapuspalad. Ngayon, simulan natin ang unang item. Puso ng karagatan. Panimulang bid. 1,000,000 piso. Magsimula na ang pagbida. 1,000,000 piso. Diz. 1,000,000, isang beses. 2,000,000 piso. 2,000,000 piso. May mas mataas pa bang bid? 3,000,000 piso. 3,000,000, isang beses. 4,000,000 piso. 4,000,000 piso. Si Ginoong Vance ay gumawa ng bid na blanco ang tseke. Binabati kita, Ginoong Vance. Nanalo ka ng puso ng karagatan. Binabati kita. Chloe, sinabi ni Julian na dahil kakabalik ko lang mula sa ibang bansa, gusto niya akong bigyan ng kwintas bilang regalo. Wala kang problema, di ba? Siyempre wala. Kakabalik mo lang. Tama lang para sa asawa ko na bigyan ka ng munting regalo. Ngayon simulan natin ang ikalawang item. Korona ng Hari. Panimulang bid. 10,000,000 piso. 10,000,000 piso. 10,000,000, isang beses. Mahal. Gusto ko talaga ang koronang iyan. Pwede mo bang bilhin para sa akin? Gusto ni Chloe iyon. Siyempre kaya ako. Julian, hindi ka pwedeng bumili sa kanya ng mas mahal pa sa akin. Ako. Si Ginoong Vance ay gumawa na naman ng bid na blanco ang tseke. Binabati kita, Ginoong Vance. Nanalo ka ng item. Ang korona ng Hari. Binabati kita. Eto. Maganda. Ginoong Vance, umaasa kami sa iyo para sa proyekto sa Timog na Bahagi. Huwag kang mag-alala.
Lahat ay may tsansa. Kami sa Brooks Inc. ay gusto rin naming makipagtulungan sa iyo nang higit pa sa hinaharap. Uy, maganda. Mag-isa ka lang. Lumapit ka. Samahan mo ako. Mag-inom tayo ng masarap. Bago mo ako guluhin. Mas mabuting alamin mo kung sino ako. Huli akong dumating, kaya hindi ko alam kung sino ka. Pero sandali lang. Maaari tayong maghanap ng mas madilim na lugar at maaari mong sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kung sino ka. Ginoong Lawson. Lasing ka ba? Sa harap ng lahat, ang paghawak-hawak ay hindi maganda. Ginoong Thorn, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ako ay nagbibiro lang sa babaeng ito. Iyon lang. Kailangan mong malaman kung kailan magbibiro. Tandaan yan sa susunod. Maraming salamat. Nagkita na ba tayo dati? Ikaw ay Evan. Gamitin mo ang iyong ulo sa susunod. Tara na. Evan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. At sinasabi mong ayos ka lang. Kukunin ko ang guro. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, naaalala mo pa ba? Siyempre naaalala ko. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, hinding-hindi ko makakalimutan. Naalala ko dati kang iskolar. Paano ka biglang naging CEO ng Thorn Group? Ang aking ina ay tagapagmana ng Thorn Group. Upang makatakas kasama ang aking ama, pinutol niya ang ugnayan sa pamilya Thorn. Nang maglaon, namatay sila sa isang aksidente sa sasakyan. Sa panig ng Thorn, nalaman ng aking lolo at ibinalik ako. Pinalitan niya ang aking pangalan sa Liam Thorn. Noong inaapi ako, ikaw lang ang tumulong sa akin. Hindi ko nakalimutan ang iyong kabutihan. Pagkatapos nung nagkaproblema ang pamilya mo, gusto kitang hanapin, ngunit hindi ko nagawa. Hindi ko akalain na makikita kita rito ngayon. Ang mga bagay na iyon ay nasa nakaraan na. Hayaan na lang natin sa nakaraan. Maaaring maliit na bagay ito para sa iyo, ngunit para sa akin, hindi. Matapos ang lahat ng mga taong ito, iniisip kita. Kumusta ka? Ako ay Ginang Vance na. Paano ako magiging hindi maganda? Ginang Vance, pero sinaliksik ko iyon noon. Siya ang nagtulak sa iyo pababa ng hagdan. At ang iyong mga magulang dahil doon. Paano ka napunta sa kanya sa lahat ng tao? Aking usapan iyon. Huwag kang magtanong. Chloe, lahat ng ginawa ni Julian sa akin noon. Naaalala ko lahat. Minsan sa gabi, nananaginip pa rin ako tungkol sa mukha niya nung inaapi niya ako. Sa totoo lang, siya ay dominante. Walang awa. Kahit ngayon, kahit na ako ay CEO ng Thorn Group, pinipigilan pa rin niya ako. Gusto ko laging lumaban, ngunit hindi ko kaya. Gusto mong ibagsak si Julian Vance? Oo. Hindi lang dahil sa nangyari noong paaralan. Lahat ng iyon, siya, mandaraya rin sa negosyo. Kapag napansin niya ang isang promising na kumpanya, gagawin niya ang lahat upang nakawin ang kanilang teknolohiya at mga pangunahing sikreto. Pagkatapos ay puputulin niya ang supply, nakawin ang mga order, at kukunin ang mga ito sa mababang presyo. Sa ganitong bilis, sandali na lang, bago ang Thorn Group, ay durugin niya. Kung gayon magtulungan tayo. Ano? Sabi ko, pwede tayong magtrabaho ng magkasama. Dahil pareho tayo ng layunin. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ginoong Thorn, tagal na hindi tayo nagkita. Ginoong Vance, tagal na hindi tayo nagkita. Kailan ka bumalik sa lungsod ng Daloy, Ginoong Thorn? Hindi mo man lang ako sinabihan. Kara-rating lang. Wala pang pagkakataon. Kilala mo si Ginoong Thorn? Katatapos ko lang siya makilala. Kanina lang, tinulungan ako ni Ginoong Thorn sa isang problema. Nagpasalamat ako sa kanya. Tara na. Oras na para bumalik. Chloe, simula ngayon, maliban sa akin, bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Pero tinulungan lang niya ako. Nagpasalamat ako sa kanya. Alam mo ba kung sino siya? Narinig ko lang na tinawag mo siyang Ginoong Thorn kanina. Higit pa diyan. Magkaklase kami noong kolehiyo. May sama kami ng loob sa isa't isa.
Hindi siya mabuting tao. Naiintindihan ko. Iiwasan ko na siya simula ngayon. Mabuti. Umuwi na tayo. Mga ginang at ginoo, sa gala para sa kawang gawa ngayon. Bukod sa pag-iipon ng pondo para sa mga proyektong pang-edukasyon sa mahihirap na lugar, may isa pang malaking anunsyo na ibabahagi sa inyo. Ngayon, tawagin natin si Binibining Brooks mula sa Brooks Inc. sa entablado. Kamusta sa lahat? Ngayon ay narito ako upang mag-anunsyo. Ang Brooks Incorporated at Vance Group ay bubuo ng malalim na estratehikong partnership. Sa hinaharap, ang dalawang kumpanya ay magtutulungan upang galugarin ang mas malawak na pamilihan ng magkasama. Siya ang panganay na anak ng pamilya Brooks. Ang personal niyang buhay ay magulo. Pinapaluhod niya at pinapa-oo ang mga tao at nag-iingat ng mga lalaki. Diyos ko, iyon ay Masyadong malala iyan. Hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Bakit ganito ako tingnan ng lahat? Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Tumigil na kayo. Lahat, tumigil sa pagtitig. Julian, peke lahat to. May nag-frame sa akin. Kaya lahat ng mga taon sa ibang bansa, ito ang ginawa mo? Julian, makinig ka sa akin. May ipapaliwanag ako. Sa mismong oras na ang Brooks Inc. at Vance Corp ay malapit ng mag-partner, may nag-leak ng lahat ng ito. May tiyak na nasa likod nito. Ang partnership sa pagitan ng Vance Corp at Brooks Incorporated. Naka-hold. Linisin mo ang eskandalo mo. Ayaw ko na ang eskandalo mo ay makaapekto sa stock ng Vance Corp. Kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, papatayin ko sila. Pasensya na, lahat, maliit lang na sagabal. Ang partnership sa pagitan ng Vance Corp at Brooks Inc. ay naka-hold. Kung may update, ipapaalam namin sa inyo. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa charity gala ngayong gabi. Anong tinititigan mo? Wala. Chloe, dapat wala kang itinatago sa akin. Sa piging ngayon, ano ang sinabi mo kay Liam? Sinabi ko na sa iyo. Tinulungan niya ako, kaya sinabi ko lang salamat. Pero ang tingin niya sa iyo, parang hindi tingin sa isang estranghero. Hindi tulad ng estranghero? Ano kaya iyon? Nagkaroon ka ng retrograde amnesia dati. Talagang hindi mo matandaan ang nakaraan. Anong problema? Bakit mo biglang binanggit ito? Sabi ng doktor, nagkaroon ako ng concussion. Tungkol sa nakaraan. Talagang hindi ko matandaan ang marami. Wala kang matandaan kahit ano? Malabo. Parang may hamog. Bukas dadalhin kita sa doktor na galing sa ibang bansa at sikat na neurologist. Siya ang nag-aalaga kay Lolo ngayon. At nagkataon, miss ka rin ni Lolo. Sige, kahit ano sabihin mo. Magpahinga ka ng maaga. Ginoong Vance Sr., siguradong magaling ka sa pag-aalaga ng mga isda. Uy, tingnan mo yung isa, yung ginintuan doon. Lolo? Chloe. Oh, miss na miss ka ni Lolo. Miss din kita, Lolo. Chloe, ito yung sinabi ko sa iyo. Neurologist siya. Talagang sikat siya sa ibang bansa. Dahil sa aksidenteng yon at hindi ka na makaalala, patingnan mo sa kanya. Mauna na kayo, Ginang Vance. Lolo. Chloe, halika. Pakainin natin ang isda. Ginoong Vance. Mula sa pangunahing pagsusuri, normal ang kondisyon ni Ginang Vance. Pero kung gusto mong kumpirmahin kung talaga ba siyang nawalan ng memorya, irerekomenda ko na pumunta sa ospital para sa direktang pagsusuri gamit ang mga kagamitan. Sinasabi mo bang nagpapanggap lang siya? Posible. Pero kailangan namin ng karagdagang kumpirmasyon. Dr. Miller, halika. Halika. Ginoong Vance Sr. Dr. Miller, ang manugang kong babae, kasal na siya matagal na. Pwede mo bang tingnan at alamin kung bakit hindi pa siya buntis? Baka sa katawan ko lang ito, Lolo. Madali akong ginawing. Dr. Miller, pwede ba magreseta ka ng iba pang gamot para gumaling siya? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Vance Sr. Susulat ako ng reseta. Dapat inumin ito ni Ginang Vance sa tamang oras. Unti-unti siyang gagaling. Magaling. Umaasa ako sa iyo. Kailangan kong sagutin itong tawag.
Julian, alam ko kung sino sa kritikal na sandali ng partnership ng Brooks Inc. Advance Corp. Nag-leak ng mga iskandalo ko. May sadyang gustong sirain ang deal natin. Pumunta ka sa opisina ngayon. Pag-uusapan natin ng detalyado. Si. Julian, tingnan mo mismo. Ang babaeng ito ay si Lily. Kaibigan niya si Chloe, at siya ay isang mamamahayag. Ang aking mga iskandalo ay na-leak niya. Si Chloe ang nag-utos sa kanya. Julian, ayaw ng iyong asawa na ang Brooks Inc. ay matagumpay na makipagsosyo sa Vance Corp. Julian, sinabi ko na sa iyo noon, si Chloe ay hindi basta-bastang babae. Pinakasalan ka niya nang may nakatagong balak. Julian, saan ka pupunta? Maglalaro ako dito. Magaling na galaw yan. Magaling, di ba? Pupunta ako dito. Di pupunta ako. Lolo, kailangan ko munang sagutin ang tawag. Si. Chloe, may problema tayo. Natuntun ako ni Mia. Baka sinabi na niya kay Julian ang plano natin. Maaaring papunta na si Julian para hanapin ka. Chloe, kailangan mong tumakas. Baka hindi na gumana ang plano. Hindi ka na pwedeng magplano laban kay Julian. Julian ay nagiging mabangis kapag niloko. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sumama ka sa akin. Julian, anong nangyayari? Sino ang kausap mo sa telepono? Dahil alam mo na, bakit ka pa nagtatanong? Chloe. Nag-set ka ng patibong para kay Mia para pigilan ng Vance Corp at Brooks Inc. na magtulungan. Anong pakana mo? Anong nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Lolo, mangyaring maghintay sa labas. Kailangan ko siyang kausapin. Pwede na ba tayong mag-usap? Bakit? Oo, ginawa ko. Pinakuha ko si Lily na ibenta ang mga iskandalo ni Mia sa press. Dahil ayoko na ang Vance Corp ay makipagtulungan sa Brooks Inc. Dahil si Mia ang iyong kababata, makakatulong siya sa iyo. Kaya niyang iangat ang Vance Corp sa mas mataas na antas. Paano naman ako? Wala akong kwenta. Baka tama si Mia. Laruan lang ako sa'yo. Itatapon mo ako balang araw. Pero natatakot ako. Wala akong seguridad. Ayaw kong maging siya ang nasa tabi mo, ang makakatulong sa'yo. Ayaw ko rin na tulungan niya ang Vance Corp na umangat ng husto. Dahil kapag ganun, mas pahahalagahan mo siya. At ikaw, unti-unti mo akong iiwan. Sa huli, hindi na ako magiging asawa mo. Sa'yo, wala na akong halaga. Sabi ng lahat, na nagpakasal ako dahil sa pag-ibig. Na napangasawa ko ang pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod ng Daloy. Pero ako lang ang nakakaalam na para sa babaeng katulad ko, walang katayuan sa lipunan. Ang aking kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig. Baka tama si Mia. Laruan lang ako sa'yo. Kalimutan mo na. Julian, magdiborsyo na tayo. Ang tulad ko, walang kapangyarihan, katayuan sa lipunan, o pinagmulan, laging natatakot na iwanan. Talagang hindi karapat-dapat tumabi sa'yo. Ano bang problema kay Chloe? Inapi ka ba ni Julian? Lolo? Pasensya na. Chloe, ano bang problema sa babaeng ito? Anong ginawa mo sa kanya? Napakabuting asawa. Pinalayas mo siya. Julian, kung ang isang babae gagawa ng lahat ng ito dahil sa selos, sisihin mo pa ba siya? Wala akong seguridad. Paano ko siya maiisip? Julian! Julian! Mula kailan ka nagmamalasakit sa isang laruan? Nasaan ka? Bumalik ka. Mag-usap tayo. Chloe, sagutin mo ang telepono.
Paano mo ako pinatayan ng tawag? Chloe, iba ka talaga. Tinalak ako. Alam ni Julian ang katotohanan at halos hindi kanya pinarusahan? Seryoso? Hindi niya ako paparusahan. Bakit? Kasi sinabi ko sa kanya na lahat ng ginawa ko ay dahil nagsiselos ako kay Mia. Ang galing ng move na iyan. Dahil sa dahilang selos, hindi kanya masisisi. At baka isipin pa niyang mahal mo siya. Wah. Ano ang susunod mong gagawin? Maghintay. Maghintay sa ano? Maghintay hanggang mapagtanto ni Julian na hindi siya mabubuhay nang wala ako. Uy, Ginoong Thorn. Libre ka ba bukas? Pwede tayong magkita? Sige. Anong oras? Saan? Sandali lang. Ite-text ko sa iyo ang oras at lugar. Sino kausap mo kanina? Ang presidente ng Thorn Group, si Liam. Si Liam, ang presidente ng Thorn Group? Wah. Paano mo siya nakilala? Anong pakikipagkita mo sa kanya? Kung paano kami nagkakilala, sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon tungkol sa gagawin ko. Pagkatapos ng lahat, sa paglalaro ng chess, kailangan mo laging may backup plan. Julian, nang bumalik ka kahapon, tinuruan mo ba ng leksyon si Chloe? Sinigawan mo ba siya? O sinaktan mo ba siya? Huwag mo siyang isipin. Julian, paano ko hindi iisipin? Sinira niya ako. Yung mga litrato at video ay kumalat sa internet. Wala kang ideya kung gaano ako katagal sa bahay. Umiiyak ng walang tigil. Julian, nakaganti ka ba sa kanya para sa akin? Sinabi ko sa iyo na huwag makialam. May trabaho ako. Umalis ka na. Ryan, Ginoong Vance, gusto niyo akong makita? may hindi pagkakasundo kami ni Ginang Vance. Subaybayan mo siya. Alamin mo kung ano ang ginagawa niya sa mga nakaraang araw at kung sino ang nakakasama niya. Sige, Ginoong Vance. Hiningi mo akong makipagkita. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto ko na gumanap kang karibal ni Julian sa pag-ibig. Magpakita ka ng isang palabas kasama ako para sa kanya. Simula ngayon, baka kailanganin kita sumabay sa aking pagkilos. Isang iced americano, take out. Pero ngayon siya ay kay Mia lang ang tingin. Kaya ano ako sa kanya? Huwag kang umiyak. Ang galing-galing mo. Hindi kanya pinapahalagahan. Yan ang kanyang kawalan. Ginoong Vance, tungkol kay Ginang Vance, may nakita ako. Sige, magpatuloy ka. Si Ginang Vance at si Ginoong Thorn mula sa Thorn Group ay nagkita sa isang coffee shop. Matagal silang nag-usap. At nakita ko rin na parang umiiyak siya. At may sinabi siya na tila tungkol sa iyo. Ano ang sinabi niya? Medyo narinig ko na may sinabi siyang parang si Mia lang ang mahalaga sa iyo at hindi siya. Patuloy mo siyang bantayan. Gusto kong malaman kung ano talaga ang balak nila. Opo, Ginoo. Subukan mo. Wala na siya. Pagkatapos ng ginawa natin, sa tingin mo ba talagang susundin ni Julian ang plano mo? Halos 1 taon na akong kasama niya. Kilala ko siya. Hindi niya. Pinapahawakan kaninuman ang sa kanya. Kasama na ako. Saan kaya? Tayo susunod na pupunta. Pumunta tayo sa tea house. At doon natin hihintayin si Julian na malaglag sa ating bitag.
Binabaan mo ako ng tawag, ha? Sige. Gawin mo ang gusto mo. Ginoong Vance. Baka nasa tea house sa East District si Ginang Vance. Dekalidad na berdeng tsaa. Masarap. Ito. Subukan mo. Talagang masarap. May natapon sa labi mo. Ito. Panasan ko. Ginoong Vance. Buti naman at nagkita tayo dito. Ikaw, isang babaeng may asawa, dito nakikipag-inuman ng tsaa sa ibang lalaki? Ano ang ibig sabihin yan? Julian, ang sinabi ko sa bahay ni Lolo noong araw na iyon hindi lang basta usapang galit. Alam ko, ang ating kasal ay ako na nagpakasal sa mas mataas na antas. Bukod dito, ayaw ko ng kasal na maaaring itapon kahit kailan. At higit pa, mayroon ka pa ring ang iyong kababatang kasintahan sa tabi mo. Hindi ako sapat para sa iyo, Julian. Magdiborsyo na tayo. Kung magdiborsyo man tayo o hindi, hindi mo desisyon. Akin ito. Ginoong Thorn, nakikipag-flirt ka sa asawa ko? Hindi mo ba alam na babae ko siya? Ginoong Vance. Mali ang pagkakaintindi mo. Nararamdaman ko lang na nagkakasundo kami ni Ginang Vance. Mukha siyang sobrang kamukha. Nang dati kong kaklase sa kolehiyo. Noong isang araw, nakasalubong ko siya sa kalye. Umiiyak siya ng sobra-sobra. Dahil sa awa, inaliw ko siya. Sa mga nakaraang araw, naramdaman kong malungkot siya. Kaya niyaya ko siya na magkape para pasayahin siya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sa negosyo, hindi kayang tapatan ng Thorn Group ang Vance Corp. Dagdag pa, may alitan pa noong kolehiyo. Kaya gusto mong gamitin ang asawa ko para makaganti sa akin. Ginoong Vance. Masyado mo nang pinapalaki. Talaga bang pinapalaki ko? Alam mo ang totoo. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Pakawalan mo ako. Chloe. Ano ka, aso? Siguro nga, iyan ang makukuha mo sa pang-aapi mo sa akin. Galit ka ba sa akin? Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Galit ako sa kabutihan mo sa akin. Pinaiibig mo ako sa'yo. At ano ang nakuha ko? Mayroon ka pa ring ang kababata mong si Mia sa tabi mo. Hindi ako kasing unawa gaya ng iniisip mo. Julian? Kapag may minamahal ako, gusto ko siyang maging ganap na tapat sa akin. Kung hindi niya kaya, ayaw ko na. Kaya, totoo bang gusto mo ako? Ano sa tingin mo? Bakit pa ako magpapakasal sa'yo? Paano mo nagawang magbanggit ng diborsyo? Sinabi ko na sa'yo. Humingi ako ng diborsyo dahil kay Mia. Lagi siyang. Kahit ano paman, makikinig ka sa akin. Simula ngayon, bawal ka nang makipagkita kay Liam at walang ibang lalaki. At tiyak na bawal makipag-usap sa ibang lalaki. Sinong nagsabi? Sinasabi mo sa akin na kumilos ng maayos. Pero paano naman ang Mia mo? Simula ngayon, kami ni Mia ay hindi na magkikita. Ang partnership ng Vance Corp at Brooks Incorporated ay tinapos na. Totoo ba? Totoo. Sumumpa ka sa akin. Julian, bakit hindi mo sinagot ang mensahe ko kagabi? Yung sinabi ko sa'yo, naisip mo na ba? Para sa iskandalong iyon sa charity gala, sisiguraduhin kong si Chloe ang magbabayad para doon. Mia, ang partnership sa pagitan ng Brooks Incorporated at Vance Corp ay kinansela na. Bakit? Bakit mo naman kakanselahin? Naayos ko na ang iskandalo. Pero bakit? Hindi ito makakaapekto sa presyo ng stock ng Vance Corp. Sabi ko tapos na ang partnership. Walang dahilan. Bakit? Julian, pinilit ka ba ni Chloe? Ginawa niya ba? Nasa tabi mo ba siya bumubulong sa tenga mo? Hindi mo to pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng. Sabi ko walang dahilan. Anong problema? Hindi maganda ang pakiramdam? Ako, wala akong gana kumain kamakailan. Kaya pumunta ako sa ospital at nagpa-blood test.
Buntis ka. Omhom, Kailan ito nangyari? Bakit hindi mo sinabi agad? ngayon ko lang nalaman. Wala pa akong pagkakataong sabihin sa'yo. Simula ngayon, wala kang kailangang gawin. Magpahinga ka lang at alagaan ang sarili. Ikaw? Siyempre sasamahan kita. Palagi akong nasa bahay kasama mo. Pasok po, Binibini. Ginang, may isang Binibini po na naghahanap sa inyo. Chloe, narinig kong buntis ka. Dumaan lang para kamustahin ka. Upo ka na. Huwag kang nakatayo lang. Ano ang problema? Anong nangyari? Chloe, sinabi mong bantayan ko ang mga bagay sa kumpanya. Binabantayan ko naman. Kamakailan, sinusuri ko ang ilang lumang kontrata ng sales department at may nakitang kakaiba. Tulad ng ano? Sa ilang kontrata sa ibang bansa, hindi tugma ang mga numero. Nag-imbestiga ako ng kaunti at parang sangkot ang mga kaina-hinalang negosyo. Mayroon ding ilang paglilipat ng pondo na hindi tugma sa mga talaan. Mukhang money laundering. Sige. Tungkol dito, huwag mong sabihin kanino man. Okay, nakuha ko, Chloe. Aalis na ako. Sino iyon? Naalala mo ba yung babaeng tinulungan ko sa restaurant? Gusto niyang magpasalamat sa pagtulong ko sa kumpanya. Kaya ngayon, nagdala siya ng prutas at nag-iwan din ng mga damit para sa ating sanggol na hindi pa pinapanganak. Mga overseas na shell companies, mga peking kontrata ng kalakal. Ang mga pondo ay dumadaan sa maraming channel at bumabalik sa mga account ng Vance Corp, ilang mga lihim na account. Julian, hindi ka lang nagbanegosyo, gumagawa ka ng krimen. Meron akong para sa iyo, pero sa ngayon, binabantayan ako ni Julian. Hindi man lang niya ako pinapayagang lumabas ng bahay. Makakahanap ako ng paraan para ipakuha ko sa kasambahay, na parang basura. Siguraduhin mong may magkuha nito. Sige. Naiintindihan ko. Hayaan mong balatan kita ng itlog. Eto. Ngayong buntis ka, kumain ka pa ng maraming itlog. Ang mga itlog na binabalatan mo ay pinakamasarap. Siyempre naman. Ginoong Thorne, ito ang financial analyst na gusto mo, Mark. Maupo ka. Tulungan mo akong tingnan ang mga istruktura ng pagmamayari ng mga overseas na kumpanya at mga daloy ng pondo. Kailangan kong malaman kung sila ay konektado sa Vance Group at kung gaano kalalim. Ginoong Thorne, ang mga istruktura ng mga kumpanyang ito ay talagang nakatago ng mahusay. Gayun din, ang mga daloy ng pondo ay nagpapakita ng malinaw na closed loop. Maliban kung mali ako, Vance Group ay gumagamit ng mga shell na kumpanyang ito upang maglipat ng ilegal na pondo sa napakalaking halaga. Sigurado ka? Bigyan mo ako ng 3 araw,
at susubaybayan ko ang buong kadena ng pondo. Ang 3 araw ay masyadong mahaba. Bibigyan kita ng 2 araw. Dadoblehin ko ang iyong bayad sa overtime. Walang problema. Mayroon ba dyan? Gusto kong magsampa ng ulat ng whistleblower. Laban sa Vance Group. Sila ay pinaghihinalaang may ilegal na operasyon ng negosyo, paglalaban ng pera, at maraming krimeng pang-ekonomiya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May discomfort ka ba? Mabuti naman. Wala naman. Medyo nakakulong. Gusto kong maglakad-lakad. Hindi. Sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga sa kama para sa unang trimester. Hintayin mong maging matatag ka bago lumabas. Masyado mo akong ikinukulong. Mainip man o hindi, kailangan mo pa ring magpahinga. Kapag matatag ka na, ilalabas kita. Anong meron? Ginoong Vance, may sitwasyon sa kumpanya. Kailangan mong bumalik at personal na harapin ito. Ano ba ang silbi ng lupon ng mga direktor? Hayaan mo silang humarap. Pero Ginoong Vance, Sabi ko, hayaan mo silang humarap. Buntis ang asawa ko. Hayaan mo silang mag-ayos ng mag-isa. Anong problema? May nangyayari ba sa kumpanya? Wala. Mahal, sasamahan mo ba ako palagi ng ganito? Siyempre, hanggang sa ipanganak ang sanggol. Martha, Ginoong Vance, may mga tao sa labas. Sinabi nila, galing daw sila sa pagsisiyasat ng krimeng pang-ekonomiya, kawanihan. Ginoong Vance, nakatanggap kami ng ulat mula sa isang tagapagbunyag na nagsasabing sangkot ka sa ilegal na operasyon, pag-iwas sa buwis at paglalaban ng pera at iba pang krimeng pang-ekonomiya. Ito ay warrant ng paghahanap at warrant ng pag-aresto. Makipagtulungan po kayo sa aming pagsisiyasat. isang ulat ng pagtuligsa? Ito ang lungsod ng Daloy. Kung may mangyari sa akin, ang inyong hepe ay iinom ng tsaa sa kulungan. Ginoong Vance, lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Makipagtulungan po kayo. Maaari ninyong sabihin ang gusto ninyong sabihin kapag nakarating tayo sa himpilan. Ginoong Vance, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumayag ka bang sumama ng kusa o kailangan ka naming tulungan? Siya, sasama ako sa inyo. Ang sinumang mag-alis sa akin ngayon ay kailangang ibalik ako sa kanilang mga tuhod bukas. Mahal, ano ang nangyayari? Wala iyon. Manatili sa bahay at mag-ingat. Tawagan mo si Ryan, sabihin mo sa kanya na dalhin ang pangkat ng abogado sa kawanihan ng pagsisiyasat upang salubungin ako. Okay. Ginoong Vance, ang Vance Corp at ikaw ay iniulat para sa ilegal na operasyon, paglalaban ng pera, at iba pang krimeng pang-ekonomiya. E ano ngayon? Mula nang ako ang pumalit sa Vance Corp, nakaharap ako ng di bababa sa 100 pagsisiyasat. Bawat taong nagulat sa akin, sa huli, paano nila ako nakiusap? Nakalimutan mo na ba? Pero Ginoong Vance, sa pagkakataong ito, tila talagang iba. Sa mga materyales ng ulat, nag-attach sila ng kumpletong paikot na daloy ng pondo. Hindi natin ito mababaliktad. Ang koanihan ay nagsagawa ng masusing pag-audit. 7 landas ng pagbabalik ng pondo. Lahat ay patungo sa mga account sa ibang bansa, sa ilalim ng iyong kontrol. Ang ebidensya ay matibay. Tiyak na ebidensya. Mga account sa ibang bansa. Mga daloy ng pera ng pekeng kontrata. Lahat ng ito ay inayos at ibinigay sa kawanihan. Lahat ng bakas ay nakaturo sa iyo. Halos walang butas. Piyansa. Ay halos imposible. Nalaman mo ba kung sino ang gumawa? Si Liam ang nagulat sa iyo. Ang pinuno ng Thorn Group. Liam, Ginoong Vance, kilala mo siya? Tapos manumpa ka. gusto kong makita si Chloe. Ginang Vance, Ngayon na. Kailangan ko siyang makita. Mahal, anong nangyayari? Sabi nila si Liam ang nagulat sa'yo. Anong nangyari sa inyo dalawa? Chloe? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Pagpapanggap. Ano ba ang pinapanggap ko? Mahal, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang pagiging ganito ko ay dahil sa'yo, hindi ba?
Julian, kaya alam mo na pala. Ikaw pala ang nasa likod nito. Hindi mo ba nahulaan? Kaya, mula simula hanggang wakas, lahat ay kasinungalingan. Tama, lahat ay kasinungalingan. May pina-fake ako ng medical report na iyon. Para isipin mong nawala talaga ang memorya ko. Julian, pinakasalan kita. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa paghihiganti. Hindi ko alam kung naaalala mo pa, noong nasa paaralan tayo. Ikaw ang nanguna sa mga bully na bulihin si Liam at ako. Sinipa mo ako pababa mula sa mataas na hagdan. Dahil doon, naging permanently disabled ang isang paa ko, at ang mga magulang ko, na-aksidente sila sa sasakyan dahil sa'yo. Itong mga nakaraang taon, halos araw-araw akong nagkakaroon ng bangungot tungkol sa'yo, tungkol sa mga magulang ko. Ikinawala mo sa akin ang lahat. At ngayon, gagawin kitang mawalan din ng lahat. Kaya? Nagpanggap kang mahal mo ako. Nagpanggap kang may amnesia. Nagpanggap akong mahal kita, para mawala ang iyong pag-iingat. Nagpanggap na may amnesia, para mawala ang iyong pag-iingat. At ang sanggol? Peke rin ba iyon? Siyempre, halatang peke. Paano ko magkakaanak sa'yo? Julian, piniki ko ang report na iyon. Para maniwala kang buntis talaga ako. At ikaw, kusang loob kang mananatili sa bahay kasama ako at hindi mag-aalala sa kumpanya. At iyon ay magbibigay kay Liam ng sapat na oras para mahanap ang ebidensya ng mga ilegal mong negosyo at money laundering. Kaya naaalala mo ang lahat? Tama. Naaalala ko ang lahat. At hinding-hindi ko makakalimutan. Nakakatawa naman. Talagang natalo ako sa isang babaeng lagi kong itinuturing na laruan. Alam ko na simula pa lang. Isang lalaking malamig at walang puso tulad mo hinding-hindi talaga maiibig sa isang babae. Iniisip mo lang na masaya ito. Ang babaeng dati mong inaapi ngayon biglang nagiging sweet sa harap mo. At nakipag-blind date pa sa'yo. Nakita mong kawili-wili, kaya pinakasalan mo ako. At ako, kusang loob akong nanatili sa tabi mo at naging sunod-sunurang asawang palamuti. Pero hindi mo alam, puro acting lang lahat yon. Julian, ngayon, nagsisisi ka ba? Ako, Julian Vance, hindi kailanman nagsisisi sa mga ginawa ko. Kung may pagsisisihan man ako, iyon ay ang tuluyan akong naloko ng acting mo at nahulog ang loob ko sa'yo. Chloe, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Minahal mo ba talaga ako? Julian, noong itinulak mo ako pababa ng hagdan, naisip mo ba na isang araw nakaupo ka rito nagtatanong ng ganyan? Tatanungin mo ako kung minahal ba kita? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Hindi kailanman. Julian, nasa gulo kang ito dahil sarili mo ang may kagagawan. Ikaw, bulok ka na simula pa noong kolehiyo. Binabuli mo ako, binabuli mo si Liam, at lahat ng katulad namin. Nang maglaon naging CEO ka ng Vance Corp, at pareho ka pa rin. Akala mo napakatalino mo, na ang mga offshore shell companies mo, ang mga illegal mong negosyo, at mga money laundering scheme ay pawang perpekto. Pero nakalimutan mo, na ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Kahit wala ako, maaga o huli, may ibang maglalantad sa'yo. Dahil nagawa mo, napakaraming kasalanan. Julian, ibinabalik ko ito sa'yo. Julian, oh Julian, nawala sa'yo ang lahat. Hey, lahat, ako si Chloe. Nakatayo ako rito ngayon. Hindi para sabihin sa inyo ang kwento ng isang successful na tao, kundi para ibahagi sa inyo ang isang nakaraan na nabaon ng maraming taon. Noong, isa pa lang akong estudyante sa isang ordinaryong universidad. Sa universidad na ito, nasaksihan ko at direktang naranasan ang pambubuli mula sa ilang mayayabang na estudyante. Ang ilan ay napilitang huminto, ang iba'y nawasak ang buhay, samantalang ang mga bully, dahil sa makapangyarihang pamilya, ay nakatakas na parang walang nangyari at patuloy na naging successful. Pero ngayon, ang taong iyon ay pinarusahan na ng batas dahil sa ibang bagay. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ay nasa lipunang ito. Maraming tao ang ganito, na sa mga lugar na hindi man lang sumisikat ang araw,
ay ginagawa ang eksaktong parehong bagay. Salamat. Salamat. Paalam. Chloe, ipinakulong mo si Julian. Ikaw, bakit mo ginawa yun? Lolo. Noon, nawasak ang pamilya ko. Dahil lahat sa kanya. Kung ano man ang mangyari sa kanya ngayon, karapat-dapat siya roon. Bukod pa roon, hindi lang ako ang binuli niya noong high school. Ikaw, Chloe, si Julian. Noong bata pa si Julian, pinalo ng tatay niya ang nanay niya. At pagkatapos maghiwalay ng mga magulang niya, nagbago siya. Lumaki siya sa ganung kapaligiran. Pero sino ba ang hindi lumaki sa putikan? Ang ibang tao pinipiling maging mas mabuti, samantalang ang iba pinipiling maging bully. Chloe, Chloe, ikaw pala. Sinira mo si Julian. Pinalik mo ang mga iskandalo ko. Papatayin kita. Sumusumpa ako. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan. Sabi ko bitawan. Chloe, mamamatay ka ng miserable. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Babayaran mo iyan. Chloe, antayin mo lang. Ayos lang. Salamat, Liam. So, ano ang gagawin mo? Susunod. Maglalakbay ako sa mundo. Para sabihin sa lahat na hindi tama ang pambubuli. At tulungan ang ibang tumindig, at sana ang maliit kong pagsisikap ay makapagpabuti ng mundo ng kaunti. Pwede ba akong sumali? Interesado talaga ako. Sa gawaing kawang gawa. Oo naman. Tara, kumain tayo. Tara na.